Magandang umaga po sa lahat. Siguro nagparang kayo, bakit ako nakatayo dito? Dapat si Pastor Sandy, kaya lang nakiusap po muna kami dahil yun na nga in celebration of the Women's International Month or Day, no? Kaya binigyan muna natin ng mga karapatan, binigyan muna ng kahalagahan ang mga kababaihan. No? Kaya kung napansin nyo, kanina, from the very start, no, ay ang nag-drums, ayan, puro mga babae ang ginamit ng Panginoon. No? Pero wag po kayo mag-alala, hindi naman po namin binaviolate yung katuruan ng Bible na naniniwala pa rin naman, this church, naniniwala pa rin naman that the leader of the family or the head of the family is the man. No? So kami lang naman ay temporary lang. No? So, we are just exercising our gifts, no? Hindi, kala ko si Brother Boy. So, we are just exercising our gifts, no? Kasi, di ba, sabi naman no, sa Joel, nung mga huling araw, binuhos ng Panginoon ang kanyang espiritu sa lahat ng tao, lalaki at babae, di ba? At ang banal na espiritu ay nagbigay ng mga giftings sa lahat. No? At syempre, kung ako binigyan ng gift of administration, gift of preaching or teaching, hindi ko ba ito gagamitin? Syempre gagamitin natin. No? Pero yun na nga, pasako pa rin. Hindi po natin pagbibibatihan na ang babae ay kailangan pasako pa rin sa lalaki. No? Kaya papasako naman ako pa, di ba? Kala ko, ayaw mong tumako. So, ang tema po natin sa umagang ito ay yan, what does, ito po yung matagal na rin pinagbibatihan hanggang sa ngayon. Kagaya ito ng parang Trinity. Medyo malabo pa sa mata ng tao. Ito rin mga babae ay so what does the Bible say about women's involvement in the church, no? So ang babae ba ay may karapatan na mag-preach, magturo o ma-involve sa church, no? Naway sa umagang ito ay medyo magkaroon tayo ng kalinawan. Kasi marami pa rin akong naririnig na walang karapatan ng mga babae pagturo o mag-preach. Mamuno. Okay. So, tingnan natin. Sisilipin natin ang history ng mundo. No. Sige. Na marami din namang mga kababaihan ang mightily ginamit ng Panginoon para pangunahan isang gawain. So, naalala ko pong manalangin. So, sorry. So, tayo po isang daling manalangin. Aming Diyos na nakila, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Lord God, sa oras na ito na kami po ay makapagbubulay-bulay na naman ang iyong salita. Dalangin po namin ang iyong kapangyarihan na sumama po sa amin, O God. Bigyan mo po ng buksan mo ang aming mga espiritual na pangunawa na maunawaan po namin ang ibig sabihin ng iyong mga salita. Lord, give us the knowledge, the understanding, O God. Hallelujah. At samahan mo po kami for the rest of the hour sa aking Panginoon na maghahayag ng iyong salita. Samahan niyo po ako at bigyan niyo po ako ng karunungan, kaalaman, Lord God, at Lord, the knowledge to speak forth your word, O God, sa aming kalagitnaan, O Diyos. Lord God, samahan niyo po ako at maging sa makakapapinig, O Diyos. Lord God, buksan mo ang kanilang mga pangunawa, Lord God, gawin mo ang puso nilang matatabang lupa, Panginoon, na handang pagtamnan ng iyong mga salita. Maraming salamat, Lord, sa iyong gagawin sa aming kalagitnaan. Give us the desire, the joy, Lord. Hallelujah. Patuloy na kagalakan sa pakikinig at pag-aaral ng iyong mga salita. Maraming salamat. Sa iyo namin binabalik ang aming papuri, pasalamat, pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay. So, sisilipin natin yung history ng mundo about women na ginamit ng Panginoon, no? Tingnan natin, kayo po ang maghusga kung ang babae nga ba ay tinawag din ng Panginoon para magamit sa kanyang plan of redemption, yung plano ng pagliligtas sa sangkatauhan. Okay, so meron po ako niyang ni-research, no? Okay.
Ayan, mga babaeng mightily ginamit ng Panginoon to spread the word of God, no? And to reach out for the lost para sila man ay makakilala sa Panginoon. Si Kathryn Kuhlman. Sino nakakilala kay Kathryn Kuhlman? Nag-appear po siya sa mundo 118 years ago. Tagal na, no? 118 years ago. Siya po ay nabuhay 1907 at namatay 1976. And she died at the age of 69. Ako po ngayon ay 65. Going to 66. Malapit na kami magpangabot. Okay. So, si Kathryn Kuhlman, ayon po dan, is a prominent American healing evangelist known for her powerful ministry and large meetings where many reported miraculous healings. Yan po ay history, hindi po yan sabi-sabi. Recorded po yan sa history ng mundo. No? So makikita natin dyan, she is a prominent American healing evangelist known for her powerful ministry, no, and large meetings, no, where many reported miraculous healings. So yan po. At isa po sa na-convert niya sa kanyang pangangaral is si Benny Hinn. Kilala niyo si Benny Hinn? Great evangelist naman, ano? Oo, si Benny Hinn. Okay. Sabi ni Benny Hinn, he attended a service na si Kathryn Kuhlman ang preacher. He said that the service had a profound impact. No? May matinding epekto sa kanyang buhay that changed his life forever. Oh, yan po ay totoo. Hindi pa ako nagsasabi ng... So dahil sa isang babae na nagpangalit sa Lord, may isang great evangelist na sumulpot. Okay. Kaya sumulat si Benny Hinn ng isang book, sabi niya, para kay Kathryn Kuhlman, Her Spiritual Legacy and Its Impact in My Life, sabi niya. So, her spiritual legacy and her impact in my life, sabi niya. Ang kanyang spiritual legacy, pamana ba yun? Ang kanyang spiritual na pamana at ang epekto nito sa aking buhay. Yan ang book na sinulat ni Benny Hinn. So bilang patutuo na sa pamagitan ni Kathryn Kuhlman ay tunay na nabago si Benny Hinn. Okay. Another one. Ayan. Si Aimee Semple McPherson. Aimee Semple McPherson. Yan, founder of the Foursquare Church. So, ito pong Foursquare Church nagsimula po ito sa ibang bansa at kumalat na sa buong bansa, sa buong mundo, sa buong mundo. At meron na po tayo dito sa atin sa Pilipinas, Foursquare. Kaya doon po kami nag-graduate ni pastor ng Bible College. So, Foursquare Bible College sa Quezon City. And that is because sa isang church na na-found ni Aimee McPherson. Okay. So, si Aimee McPherson, she was an American charismatic preacher and one of the first women to gain widespread recognition in the Pentecost movement. Siya pala ay nag-exist 135 years ago. Tagal na. Pero lately, ewan ko lang kung mayroon mga ganitong preacher na talagang madidinig, ginamit ng Panginoon. So, 135 years ago, she died at the age of 54. Yes, founder of the Foursquare Church. She was an American charismatic preacher and one of the first women to gain widespread recognition in the Pentecostal movement. So, isa siya sa mga kababaihan ginamit ng Panginoon para maipalaganap ang Pentecostal movement. Ano ba itong Pentecostal movement? Isang form of kung kumbaga sa atin kasi tayo ay evangelical, sila ay Pentecostal. Pero pareho din naman tayo. Kaya lang ang belief ng Pentecostal, pag sila'y nangangaral, kasama yung mga manifestation of the gifts, no? Especially the gift of tongues. Kasi they believe na ang tao madaling ma-convert pag nakakita ng mga himala, no? O ng mga miracles. Kaya yan ang kanilang
way of reaching out for the lost. No? Sa atin naman, bilang evangelical, tayo naman ay teaching, preaching of the word. Kaya sa pamamagitan ng pagtuturo, na tuturuan at na-convert ang mga hindi pa mananampalataya. Okay. So, another one. Last. Si Maria Woodworth Etter, a renowned American Pentecostal preacher, evangelist, healer, and writer. Ito ang matindi. She was known as the miracle woman and the greatest woman preacher of her time. So matindi ang paggagamit ang pagkatawag kay Maria Woodworth Etter. Actually, ang ganda ng buhay niya. Na-born again siya at the age of 13, no? At sabi niya, God is calling her. Kaya lang sabi niya, I am a woman. Okay, paano ako? Yung time na yon, ang mga kababaihan ay talagang tabu. Parang hindi po pwede. At saka especially, siya ay dalaga. Hindi rin pwede. No? So, ginawa niya talagang nag-asawa siya para ma-fulfill niya yung calling ni God. Tapos marami pa siyang pagsubok hanggang sa nangyari din ang calling ni God sa kanya. Kaya, the greatest woman preacher of her time. Ganda ng buhay ni Maria Woodworth. Sa tingin nyo, hindi kalooban ng Panginoon yan? No? Sa pamagitan nila, no? Maraming na-born again, maraming napagaling, maraming napalaya sa kasalanan. Marami ang nakapagbalik loob sa Diyos. What if, kung hindi sila tumugon sa calling ni God? Tatawag nito. Mariligtas din sila, kaya nandadi-delayed, yung delayed ang ng Panginoon proseso ng salvation. So, yan. So, nagpagamit sila, kaya praise God. So, tingnan naman natin. Meron ako dito ang sabi niya. Sabi ng ibang commentarist, the issue in this matter, babae na hindi pwedeng may bold sa church, is not a matter of chauvinism. Ano chauvinism? Kung sino ang mataas at sino ang mababa. Kasi parang ang babae kasi. Pero we're not promoting gender equality. Ano lang, tawag dito. Sabi ko kanina, we're just exercising our gifts. Ano pa rin ang pagpapasakot namin sa aming mga asawa. Sabi niya, it is just a matter of Bible interpretation. How do you interpret the Bible? Bakit na sabi ni Pablo doon sa 1 Corinthians, ang mga babae kailangan manihimik sa church? Di ba? Sabi doon, kung meron kayong itatanong, pag-uwi nyo sa bahay, doon yung tanong sa inyong mga asawa. Kasi, ayon sa, kung pag-aaralan natin ang Bible, no, ayon sa konteksto nung book na yan, yung cultural background kasi nung Corinto, no? Corinto, pag sinabi mo, taga saan ka taga Corinto, parang sinabi mo na ako ay taga, ano ba yun sa, taga Ermita, or ano ba yun doon sa, ano? Olongapo, parang ganon. Pag sinabi mo taga, taga Malate. So, anong ibig sabihin, di ba, yung corrupt yung kanilang mga personal, yung kanilang buhay, mga babae. Kaya, sabi ng ni Pablo noon. Pero, kung babasahin mo rin yung, hindi naman against si Pablo sa mga babae na ginagamit sa church. Kasi bago yung topic na yan, meron siyang na babaeng nananalangin sa church. Nag-opening prayer sa church, no? Okay. So, today, our message, wala pa ako sa message sa atin. So, introduction pa lang yun. So, our message for today is derived from the book of Ruth. No? Okay. Sasagutin natin yung mga katanungan. What does the Bible say about women's involvement in the church? Ayan. So, ang sasagutin natin ngayon, ang topic ko is derived from the book of Ruth. Who is Ruth that God would involve her in His ministry? Sino ba si Ruth para gamitin niya sa kanyang mga gawain? Pangalawa, what is God's purpose in involving Ruth in His ministry? Diba? When God called, may paggagamitan sa'yo. Okay. Pangatlo,
what qualifies Ruth as a woman for her involvement. Okay. Interesting ba yung topic? Ay, interesting ba yung topic? Hindi? Para maliwanagan lang tayo. Ha? Hindi ba babae? Okay lang. At least matutunan din ng mga kalalakihan kasi minsan iba rin ang pagkaintindi ng mga lalaki na bilang pagpapasakop, ang babae bilang pagpapasakop, akala nila babae paaalipin. Paalipin kaya ginagawa ngayon ng mga lalaki, inaalipin nila yung ano, hoy, magsahin ka, hoy, maglaba ka, hoy. Ay, hindi ganun. Sabi ng Bible sa Ephesians, di ba? Wife, submit to your husband. But husband, love your wife. So, pag minahal mo ang asawa mo, hindi mo alipinin naman, no? O, mamahalin. Ha? Pag-uwi ng lalaki, may chocolate. Kaya mag-uusan na siya. Pera. May pera. Kagaya nung kay Sister Ami, regalo, yung pamaypay na pera. Pagdating mo sa pintuan, ang init sa labas. Pagbukas ng ko ay wife, no? Right ko na lang sa'yo. Praise God. So who is Ruth that God would involve her in His ministry? Okay, number 1. Okay, Ruth was a Moabite woman. Alam mo yung Moabite? Sila yung tinatawag sa Bible na mga hintil or pagano. Ayan. Sabi diyan sa ang dalawang nilang anak ay nakapag-asawa naman ng mga Moabita. Sina Orpa at Ruth. Pinakita ko lang na si Ruth ay isang Moabita. Kaya dito po yung kwento niyan. May mag-asawang Israelita. Sila po ay narrative po tayo ngayon. Sila po ay si Elimelech and Naomi. No, si Naomi. Okay. Sila po ay talaga taga-Judah, Bethlehem, from the pinagsilangan, birthplace ni Jesus Christ. Noong time na yon, nagkaroon ng tagutom sa Judah, kaya nag-migrate sila papunta ng Moab. So, pagdating doon sa Moab, after how many years sa kanilang paninirahan, ay namatay si Elimelech. No? Sundan niyo yung kwento ko. Namatay si Elimelech and ang dalawa naman nilang anak, si Malon at saka si Kilion, ay nakapag-asawa ng Moabita. Kasi nandun sila sa Moab Nakapag-asawa sila ng Moabita. Si Malon ay napag-asawa si Ruth, si Kilion, Kilion family. Si Kilion ay nakapag-asawa naman si Orpa. Ayan. So mga nung unang panahon, ay matindi ang religious discrimination, di ba? Sa Israelites and non-Israelites. No? The Israelites considered the non-Israelites impure and unclean. Meron nga, hindi ko lang makikita sa Bible kung saan ko nakita yung they called the Gentiles as dogs. Ganun katindi, ganun karumi ang tingin ng mga Hudyo sa mga hindi Hudyo. No? Kaya magtataka tayo dito. Bakit inalaw ni God na mapangasawa nitong Moabita, no? Tinuturing na marumi na pangasawa ang kanyang lahi. So, at later pa, makikita natin yan, later, ginawa pa niya itong si Ruth as a lineage, as an ancestor of Jesus Christ. Diba? Naging angkan ng Panginoong Hesus itong si Ruth, isang pagano, okay. So makita natin yun, Ruth was a Moabite woman, pero hindi po siya nanatiling hindi siya nanatili doon sa kanyang lumang pananampalataya. Okay. Later, Ruth was converted into believing the true God of Israel. And he showed a great faith
in God. Yeah. So, Ruth conversion and great faith in God. Okay. So, paano ba na-convert si Ruth? Ayan, sa 1:6, nabalitaan ni Naomi na ang kanyang bayan ay pinagkaluban ng Diyos ng masaganang ani, kaya humanda sila ng kanyang mga manugang na umalis na sa Moab. Okay. Diba nag-migrate sila papunta ng Moab? No? Pagdating doon, namatay later pa na. Namatay yung kanyang asawa, nagkapang-asawa yung dalawa niyang anak ng Moabita, and pagkatapos, after how many years, namatay yung dalawang anak ni Naomi, yung asawa ni Malon at saka ni Kilion, si Kilion at saka si Malon, namatay din. So, ang natira yung mga babae, si Naomi, si Orpah, at saka si Ruth na lang ang natira. That time naman, nagkaroon na ng kasaganaan doon sa Judah. Kaya sabi ni Naomi, babalik na ako sa aking lupang sinilangan kasi masagana na sila. Tapos sabi niya sa dalawa niyang manugang, magsiuwi na kayo sa inyong mga sariling ina dahil hindi ko na kayo kayang buhayin. No? Ako'y walang-wala. Sasama pa ba kayo? Sabi ng pinipilit niya na umalis siya na lang ang uuwi sa kanyang sariling bayan. Si Orpah na pilit niya na umuwi. So umuwi ay si Orpah. Pero si Ruth ay nanatili sa kanyang biyanan. Okay, tingnan natin. Dito natin makikita kung paano na-convert si Ruth, no? From his pagan belief into Israel's God belief. Israelites belief. Okay. Sige, ito ang sagot ni Ruth na napakaganda. No, para din sa mga manugang na narito, no? Paano niyo mahalin ang inyong mga biyanan? Meron ako dito, hindi na kayo. Sino dito? Ang tawag doon? Magbiyanan? Saan biyanan mo? Saan? Sister Seni? Oh, okay. Sino pa? Si Ming, ikaw, oo, kasi sila. Biyanan. Pero kung kaya lang lalaki kayo. Babae. Silang dalawa lang ang dito? Magbiyanan? Si Rika at saka si Sister Jean. Ayan. Si Dina at saka Sister Lourdes. Ayan. Mga magmanugang, pakinggan nyo itong sabi ni Ruth. Lagot kayo. Ito yung sabi ni Ruth. Ang sabi lang, umuwi na kayo sa inyong mga nanay. Iwanan nyo na lang ako. Ako na lang ang uuwi sa sarili kong bayan. Sabi niya, ako'y walang-wala. Sabi nga niya sa sabi niya doon, sabi niya, masagana ang buhay namin ni Elimelech nang umalis kami ng Judah. Ngunit ibinilik ako ni Yahweh na walang anumang dala. So, ibig sabihin, walang-wala si Ruth, si Naomi nung bumalik. So, itong dalawa niyang manugang, okay, na paalis niya yung si Orpah, pero si Ruth, ito po yung sabi. Ayan, mga manugang at biyanan. Sabi ni Ruth, huwag po ninyong hilingin, iwan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging bayan ko. Ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Kung saan kayo mamamatay, doon ako mamamatay. At doon din ako maglilibing. Parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa kung papayagan kong magkalayo tayo. Maliban na lamang kung paghihiwalayin tayo ng kamatayan. Praise God. Oo. Ganyan ba yung mga malugang dito? Mabuti na lang ako nung nagsama lang kami ni Pastor, layo ng malugang ko. Ha? Di ba, no? So, dito natin makikita. Hindi na sa manugang yung sinabi. Sa akin yung sinabi. Saan ka pupunta doon din ako? Bakit? Saan ka pupunta doon din ako pupunta? Kasama kahit saan.
Kasama din siya. Sige. Okay, we are one. So yun yung ano, no, di ba napakaganda? Yung sinabi ni Ruth sa kanyang biyenan. At paano, makikita din natin doon kung gaano kalalim ang pananampalataya ni Ruth, no, sa Diyos ng Israel. Sabi niya, ang bayan mo ay magiging aking bayan. Ang Diyos mo ay aking magiging Diyos. Parusahan ako ni Yahweh. Ano na yung belief niya sa Yahweh? Isa siyang pagano, hindi siya Israelites. Pero na-convert. Paano kayo na-convert si Ruth? Ha? For sure, syempre, nakasama niya sa Moab, ang pamilya ng kanilang mga asawa, ni Elimelech, ni Naomi, mga Kristiyano. Kumbaga sa panahon natin, Christians, no? Syempre, nag-ilaw. Kaya nga, nag-ilaw itong mga Israelita kay Moabita, no, nag-ilaw. Kaya naman, na-convert, nanampalataya siya, nakita niya, for sure, nakita niya, hindi siguro kasi ito kanyang declaration nakita niya na ang Diyos, nakita niya kung sino ang Diyos na sinasamba nila, ng asawa niya, nila Malon, nila Naomi, no? Kaya, gano'n na lang, hindi natin hindi naman kung gaano, kung ano ang nakita niya, kung ano ang nakita niyang Diyos ni Israel na talagang sumampalataya siya. Okay, so, gano'n din ba tayo? Kaya nating ilawan ng kaya nating ipakita ang ating pananampalataya sa ating mga manugang. O, biyenan sa magulang sa biyenan. Okay, so, nakita natin, no? Kung paano na-convert. Who is Ruth that God would involve her in His ministry? Una, she is a pagan woman, not believer, no, pero was converted. Hindi siya nanatili. Nag-convert siya at nagpakita si Ruth ng napakatinding pananampalataya sa Diyos. No. Okay, sunod. Una, meron si Ruth na nakita natin ang kanyang pananampalataya. So, pangalawa. Next. What is God's purpose for involving Ruth in His ministry? Ano ba ang purpose ni God? Bakit niya tinawag si Ruth or in-involve niya si Ruth para sa kanyang mga gawain? Okay. So, one. Yan. To place her in the lineage of King David, leading to the birth of Jesus Christ, our Lord and Savior. Okay. Sa Ruth 1:21-22, para may proof tayo. Si Salmon ang ama ni Boaz na napangasawa ni Ruth. Si Boaz ang ama ni Obed. Obed ang ama ni Jesse. At si Jesse ang ama ni David. So pagdating kay David, yeah. Sabi ni David, si Jesus mismo ang angkin na sabi niya, I am a descendant of David. Sabi niya, akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang sabihin sa iyo ang mga bagay na ito para sa mga iglesia. Galing ako sa angkan ni David. Doon lumabas si Jesus sa angkan ni David. At ako rin ang maningning na bituin sa umaga. So makita natin, ano ang purpose ni God for calling Ruth, no? To place her in the lineage of King David, leading to the birth of Jesus Christ. So, makita natin dito, sa kwento ng Ruth, no? Si Ruth, di ba umuwi na sila. Pagdating sa Judah, to cut the story short, napangasawa niya yung pinakamalapit na kamag-anak ni Naomi na si Boaz. Ayan. Napangasawa ni Ruth si Boaz, nagkaanak sila si Obed. Si Obed nag-asawa ng anak si Jesse. Si Jesse nag-asawa ng anak si David. Sa lahi ni David, lumabas ang Panginoong Jesus. Diba? How would you feel? How would you feel kung halimbawa sabihan ka na, di ba ikaw ang lola ni Jose Rizal? Diba gano'n? Di ba ikaw ang lola ni President Duterte? Di ba masarap pakiramdam? Na? So, alam natin na si Ruth man ay, alam ko na masaya siya. Bakit siya tinawag ng Panginoong Jesus? Para maging angkan ni Jesus Christ. Would you believe?
angkan ka, pinanggalingan ka, tinawag ka para manggaling sa'yo, para lumabas sa'yo, ang tagapagligtas ng buong mundo, the King of Kings and the Lord of Lords. Diba? Nakaka-proud, diba? Halimbawa, diba, ikaw yung worship leader sa church dati na pag sumlig ka, talaga namang iyakan ng mga tao. So, it is a, karangalan para magamit ka ng Panginoon sa kanyang kingdom. Okay. So, si Ruth ay naging great-great-grandmother of Jesus. Si Ruth, naging great-great-grandmother ni Jesus. Diba nakaka-proud? Magamit. Okay. So, what is God's purpose for involving Ruth in His ministry? Okay. Okay, the story of Ruth foreshadows the redemption that God would bring through Jesus Christ. So, ang istorya po ng Book of Ruth ay naglalarawan ng pagliligtas ng Panginoon na dadalhin niya sa pamagitan ni Jesus Christ. So, paano nangyari yun? Sa pamagitan po yan ng ang tinatawag na kinsman redeemer, no? Sa kultura po ng Hebrew, mayroon silang tinatawag na kinsman redeemer. It is a close relative who has the responsibility to help family members in financial distress, to preserve the family lineage. Okay. So ito pong kinsman redeemer, pag halimbawa, parang di ba mayroon tayo sa New Testament na story na pag ang mag-asawa namatay yung babae, matibay, di ba? Ay namatay yung lalaki. Di ba yung kapatid ng lalaki, aasawahin niya yung nabalo. No? What is the purpose? Para alagaan niya itong balo at ang mga anak, no? And to preserve their ari-arian, their properties, para ma-preserve yung kanilang kabuhayan, no? Na hindi na mapunta sa iba. Okay. Pero kung halimbawa wala namang available na kapatid itong si lalaki na namatay, yung the nearest relative, or nearest pinsan, or basta nearest relative na available, single, qualified. Kaya ang nangyari, si Ruth ay napangasawa si Boaz, pinakamalapit na kamag-anak ni Naomi. Okay. So, bakit? Kasi si Ruth, si Naomi, walang-wala sila. Di ba sabi ko, walang-wala sila umuwi sa Judah? Kaya ngayon si Boaz, asawahin niya si Ruth para maproteksyonan sila kasi walang-wala sila. At kung isang lakman ang kanilang mga properties, tutubusin yun ng kinsman redeemer, no, para mabalik sa kanila at magkaroon ulit sila ng kabuhayan. So yun yung story ng pagdating ng ating Panginoon, di ba? Nung dumating si Jesus Christ sa buhay natin, makasalanan, walang-wala, lost ang buhay natin. Dumating siya para tayo ay sagipin sa ating mga pagkalubok sa kasalanan at bigyan ng buhay na masagana. Diba? So, ito yung story ni Ruth. Okay. So, diretsuhin ko na po. Next. Sunod. Okay, so, balik mga ulit. So, the way Boaz redeems Ruth's inheritance also parallels the way Jesus redeems us from our sins through His death and resurrection. Ayan, sige. Galatians 4:4-5. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan, sa gayon, tayo maituring na mga anak ng Diyos. At dahil kayo mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso, na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Ginawa na kayo ng Diyos na mga anak at hindi na mga alipin, at kung gayon kayo'y mga tagapagmana na ni Kristo. Pagmana ng Diyos. So yan ang ginawa ni Jesus Christ sa atin. Na
foreshadow nung the book of Ruth. Okay? Next. Ayan, the story of Ruth reveals God's desire to bring the Gentile world into the family of God. Ayan. Para dalhin, yung the book of Ruth, pinapakita dito ng Diyos na ang mga hintilman ay kasama doon sa kanyang plano ng pagliligtas. Hindi lang yung mga Israelites, kundi God bring the Gentile world into the family of God. Okay. So, okay. Ay, hindi pa. So Ruth was a Moabite, pero dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay naging kabilang sa bayan ng Diyos. Okay, Romans chapter 10, verse 10. Wala ba dyan? Romans 10:10, sabi dito, sapagkat itinuring ng Diyos ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso, no? At kung ipapahayag niya na siya'y sumasampalataya, maliligtas siya. Okay. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. At ang pangakong ito'y para sa lahat dahil walang pagkakaiba ang Hudyo at hindi Hudyo. Okay? Malinaw, no? Ang Panginoon ay Panginoon ng lahat at pinagpapalan niya ng masagana ang lahat ng tumatawag sa Kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat na tumatawag sa Panginoon. Okay. So, sa pamagitan lamang ng pananampalataya, the Jews and the Gentiles, lahat ng klase ng tao ay pwedeng maligtas. And that is only through faith. Pananampalataya. Sa pamagitan ng pananampalataya mo, ikaw man ay Hudyo, hindi Hudyo, ikaw ay maliligtas. Yun ang plano ng Diyos. Okay? Next. So, pag-iba natin, teka ulit. Sabi doon, to reveal God's desire to bring the Gentile world into the family of God. So, ang bida natin dito, si Ruth, di ba? He is a Gentile. She is a Gentile. Tapos, di ba? Nakakilala sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya siya ay naging kasama na sa family of God. No? At alam niyo ba, may naalala ako dito kayo. Isa pa, may iladagdag natin dito. The story of Ruth reveals God's desire for the Gentile world, to bring the Gentile world in the family of God. Ay si Rahab. Kilala niyo si Rahab? During the time of Joshua. Siya kilala kay Rahab. Si Rahab, siya po ay isang harlot. Ayan, prostitute. Patutut. Siya po ay prostitute. Pero alam niyo ba, because dahil sa pananampalataya ng isang prostitute, siya ay naligtas. At si Rahab is one of the women, isa sa mga 4 na babae na nakasama sa lineage of Jesus Christ. 4 sila, si Ruth, si Rahab, si Mary, at saka hindi sinabi ang pangalan, sabi niya, ina ni Solomon, na dating asawa ni Uriah. At sino yun? Si Bathsheba. O, sila lang 4, no? Sa haba ng genealogy ni Jesus, 4 na babae. Ibig sabihin, may malaki silang significance, no? Sa history of redemption na ginamit ng Panginoon. Uy, akalain mo, isa ka. Isa ka sa nakasama. Isa ka sa tinawag ng Panginoon. Isang babae na nag-play ng isang important role in the salvation, in the history of God's salvation. Okay. At alam niyo ba si Rahab? Kahapon ko lang yata na-discover sa pagbabasa. Rahab was the mother of Boaz. Si Boaz na napag-asawa si Ruth. O tinan mo isang prostitute, inalaw ni God na makasama sa kanyang angkan. So, ibig sabihin, hindi nagdi-discriminate si God ng tao. No? Sino ka man, basta manampalataya ka lang sa Kanya at magbalik loob sa Kanya, you can be saved and you can be used by God mightily in His kingdom, in His plan of redemption. Okay. So, next.
The story of Ruth shows to the world that God uses ordinary people, including women, to fulfill His grand purposes of salvation. Wala kayo doon? Diba? Ang story ni Ruth ay napapakita sa ating kapaligiran na si God ay gumagamit ng mga ordinary people. Ordinary, like us, ordinary people. No? Including women, no? Hindi excluded ang mga kababaihan, to fulfill His grand purposes of salvation. Yan. Okay, next. Ito na po tayo. May time pa ako. Wow. So, what qualifies Ruth for her involvement? Ano nag-qualify kay Ruth para ma-involve siya o tawagin siya ng Panginoon? Okay, number 1. Tingnan natin. Are we qualified to be called by God? Sa isang ministeryo na gusto niyang paglagyan sa atin. Okay. She is a woman of unshakable faith. Unshakable faith. Hindi, tingnan mo, meron ako dyan eh. Unshakable faith. Di natitinag na pananampalataya. Anuman ang kalalagayan, hamon sa buhay o mga pag-aalinlangan. Hindi ka natitinag. O sabi ni Pastor, ipis lang na lumipad, nagtitili ka na. Okay, so yun nga, yung nung pabalik na sila sa Judah, no, balikan natin yung kwento niya. Nung bumalik na si Naomi at saka si Ruth sa Judah, no, walang-wala sila. Walang katiyakan ang buhay ni Ruth doon sa kanilang pupuntahan. Ang nanay niya na sinamahan niya ay walang-wala, no? So, anong meron lang siya kung bakit siya sumama? Ang pagmamahal niya sa kanyang biyenan at ang pananampalataya niya sa Diyos. Yan lang ang dala niya. Yun lang ang kanyang yan lang ang kanyang dala-dala. Na pagdating doon, hindi nila alam kung saan sila kakain. Saan sila kukuha ng mga kain. Dahil that time, si Ruth, si Naomi, ang kanyang biyenan ay matanda na rin. Wala nang kapasidad para maghanap buhay. So, ang tendency talaga nun si Ruth, ang maghahanap buhay. So, si Ruth, pagdating sa Judah, she is a foreigner. Foreigner ka pagdating sa Judah, wala kang kamag-anak. Wala kang kamag-anak dun. Siya ay balo. Walang anak. Walang kamag-anak. Sa lugar na kanyang pupuntahan, sasama ba siya? Sa kanyang biyenan? No. Kung ikaw, pipiliin mo bang sumama? Sabi ni Lenny, Asan, Pastor Lenny, ang biyenan mo dito? Ay, wala. Nauna na. So yun, no? She is a woman of unshakable faith. Hindi siya natinag, no? Ano man ang kanyang kahihitna sa buhay. Parang si Abraham. Abraham, you go to a place where I will show you, sabi ng Panginoon. Anong ginawa ni Abraham? Sumama siya, no? Hindi niya alam kung anong daramdan niyang lugar doon, kung anong may mga tao ba doon, may cannibals ba doon, may mga mababangis ba doon na hayop. Pero sumunod si Abraham. Ganun din ito si Ruth, parang ganun. Hindi niya alam ang kanyang pupuntahan. And yes, andun dahil sa kanyang pananampalataya at sa kanyang pagmamahal sa kanyang biyenan, pumunta siya. So, she is a woman of unshakable faith. Okay. So, okay, hindi na ako mag-ano ng illustration. Ano ko lang para matapos ko, 11:10 na. 11:30 I have to. Kaya, pangalawa, she is a woman of strong courage. Ano yung strong courage? Kakayahang harapin ang takot, sakit, kawalan ng katiyakan o kahirapan ng may matatag at determinadong espiritu. Wow! Grabe. Meron ba tayo yan? Ha? Kakayahang harapin ang takot, no?
sakit, kawalan ng katiyakan. Yan si Ruth, ganyan, walang katiyakan. O kahirapan ng may matatag at determinadong espiritu. Okay. So, tingnan natin sa verse. Pagdating sa verse 2, 1-3, sabi niya, isang araw, sinabi ni Ruth kay Naomi, pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sino magpapayag. Sumagot si Naomi, ikaw ang bahala, anak. Kaya't si Ruth ay nagpunta sa bukid at namulot ng mga uhay, kasunod ng mga gumagapas. Nagkataong ang napuntahan niya ay ang bukid ni Boaz. Yan ang kanyang future husband. Isang kamag-anak ni Elimelech na napakayaman at ginagalang sa kanilang bayan. Ayan. Paano natin makikita ang strong courage ni Ruth dito, ano? Wala siyang kamag-anak. Pero nakipagsapa na lang siya. Tinapangan niya ang loob niya kasi wala silang kakainin eh. Mamamatay sila ni Naomi pag wala silang makain. So, naglakas loob siya, no? Pumunta. Tingnan mo dito ang kultura ng Israel. Alam na alam ni Ruth dahil talagang na-disciple ng maayos ni Naomi nung nasa Moab pa sila. So alam niya ang kultura ng mga Israel. Kaya sabi niya, pupunta ako sa bukid, mamumulot ng uhay. Okay? So pinayagan naman ni Naomi. Okay, so tapang ng loob, ano? So makikita natin ang tapang ng loob sa pagkusang mamulot ng uhay sa bukid, ng may bukid, para meron silang makain ng genan niya. So, hindi niya inalita na kung anumang pagtrato ang gagawin sa kanya ng mga Israelita. Kasi diba, they are considered mga mababang lahi. No? Isa silang marurumi. Kaya, hindi niya inalita na yun kung anong trato ang gawin sa kanya ng mga Israelita basta siya ay pupunta. Tapang ng loob. Okay. So, gusto kong ipakita din sa inyo, hindi lang si Ruth, other Bible character with strong courage, no, nung tinawag ng Panginoon. At dito po ay bless na bless ako dito. At yan po ay huwag na yan. Si Deborah. Si Deborah, sabi sa Judge 5:17, villagers in Israel would not fight. They held back until I, Deborah, arose a mother in Israel. Sabi niya dyan, ang mga nung time nila noon, ang mga tao sa Israel ay mga takot. Mga takot ay hindi sila takot sa kalaban. Hanggang daw sa dumating si Deborah, no? At siya ang nanguna, sabi niya. Pag tinanong ka anong gusto mong sabihin, sabi niya, I want to be called a mother of Israel. Yeah. Okay, so, tingnan natin. Who is Deborah? Deborah, sige pa. Deborah is a judge, no? The only female judge among the 12, called to lead Israel after the death of Judge Sihon. Ano ba itong mga judges? Kasi may book of Judges, di ba? Dito sumulpot si Deborah. Yung mga judges, they are called by God to lead Israel. Bakit mga judges? The reasons why judges happen to be the leaders of Israel during that period, is that the Israelites had rejected the idea of a monarch. Ayaw ng mga Israel na pangunahan sila ng isang hari. Gusto nila ang Diyos pa rin ang maghari sa kanya sa pamagitan ng mga judge. Yun, judge. Sila yung mag-interfere sa mga problema ng Israel. Okay. So, ano ang basihan ni God ng pagpili ng mga leader ng Israel? Sabi niya, basihan ng pagpili. The judges were chosen by God based on their faith, courage, and leadership abilities. So, ang pagpili ng Panginoon sa mga leader ng Israel ay a man or a woman of faith, of courage, and of leadership abilities. And si Deborah ay nag-qualify
Nag-qualify siya sa posisyon. Kaya siya tinawag. Makita natin noon pa, tumatawag na talaga ang Panginoon ng babae sa leadership. No? Naging si Deborah, isa siya sa, ang mga judges noon, hindi sabay-sabay silang nanguna sa one by one at a time. Pag natapos na ang reign ng isa, susunod. At si Deborah is one of the 12 judges na tinawag ng Panginoon to lead Israel. The only female judge. Kita niyo dyan? Okay. So, sabi sa, okay, kaya ko yun kung basahin ko lang Judge 4:4. Sabi sa Judge 4:4, sa panahong iyon, ang pinuno ng Israel ay si Deborah. Oh, kita niyo? A leader of Israel. Na isang propeta ng Diyos na asawa ni Lapidot. Kapag gustong ayusin ng mga Israelita ang kanilang mga di pagkakaunawaan, pupunta sila kay Deborah sa ilalim ng puno ng palma. Yun ang kanyang office. Sa pagitan ng Rama at Bethel sa kabundukan ng Ephraim. Okay? So, Deborah qualified for a position to lead Israel, no? Because she is a woman found to be a woman of faith, courage, and leadership. She leads Israel. Okay? So, okay, sunod. Ayan, meron pa dyan. Sino si Deborah? Manatili ka lang doon. Sino si Deborah? Deborah, a judge, a prophet, and a military leader who was called by God to lead the Israelites to victory over the Canaanites. What? Paano? Tinawag siya ng Panginoon to be the judge, di ba? Tapos isang araw sabi niya kay Barak, Deborah and Barak defeated. Sabi kay Barak, kasi prophetess din si Deborah. Sabi niya, sabi ng Diyos sa akin, Barak, pangunahan mo yung labanan doon sa isang lugar, no? Anong sabi ni Barak? So, basahin ko rin ulit sa inyo. Sabi ni Barak, sinabi ni Barak, Judge 4:8. Sinabi ni Barak kay Deborah, pupunta ako kung sasama ka. Pero kung hindi ka sasama, hindi ako pupunta. Sabi ni Barak kay Deborah. Sumagot si Deborah, sige, sasama ako sa iyo. Pero, hindi mapupunta sa iyo ang karangalan dahil ipapatalo ng Panginoon si Sisera sa isang babae. Galing. Ha? Sino dito ang mga Barak? Barack Obama. Pag sinabing, Brother William, pangunahan mo yung gawain sa evangelism. Pwede bang isama ko yung asawa ko? Bakit? Hindi mo kaya? Kasi gusto ko kasama asawa ko. Okay rin lang naman, kaya lang. Ang credit sa asawa mo. Diba? So, yun. Si Deborah. Kaya sabi ko kanina doon sa 5:7. Sabi sa 5:7. Pag tinanong, sabi niya, sa 5:7, that Judges, walang nagnanais tumira sa Israel hanggang sa dumating ka, Deborah, na kinikilalang ina ng Israel. Mga Barak ko. Barako na ngayon. Parang kaya takot. Nung sumunod na, naging Barako na. Nung una, Barak lang. Kaya meron ng Pangit daw. Okay, sunod. Kaya pag tinawag dito lang. Another woman, nag-qualify kay Ruth, no, to be called by God. She is a woman of humble obedience. Okay. Sunod. Tingnan natin. So, humble obedience, tingin sa ako. Naglalarawan ng pagsunod na may pagpapakumbaba, paggalang at pagnanais na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Okay, sa Ruth 3:1-5, sabi niya, isang araw ay kinausap ni Naomi si Ruth. Sabi niya, anak, kailangan ihanap kita ng magiging asawa upang magkaroon ka ng sariling tahanan. Natatandaan mo sinabi ko sa iyo noon na kamag-anak natin si Boaz. Nasusundan niyo yung kwento. Mga manggagawa
niya ang mga kasama mo sa bukid. Ngayon, makinig kang mabuti. Magpapagiig siya ng sibada mamayang gabi. Kaya't maligo ka. Akala nyo, mahala yan ha. Kaya't maligo ka, magpabango ka. At isuot mo ang pinakamaganda mong damit. Pagkatapos pumunta ka sa giikan, ngunit huwag mong ipapaalam na naroon ka hanggang sa makakain at makainom si Boaz. Tingnan mo kung saan siya matutulog. Lumapit ka, iangat mo ang takip ng kanyang paa at mahiga ka sa may paanan niya. Sasabihin niya sa iyo ang nararapat mong gawin. Anong sagot ni Ruth? Gagawin ko pong lahat ang inyong sinasabi. So Ruth was a woman of humble obedience. No? So, anong ibig sabihin nun? Mahalay ba yun? Di naman. So, doon sa verse 1 and 2, kasi meron sila kasi, ang kultura nila dati is arranged marriage. Kultura nila is arranged marriage. Kaya, ina-arrange nila yung na mapangasawa niya si Boaz, yung pinakamalapit nilang kamag-anak. So, yun ang kultura nila. Okay, sa 3 and 4, no? Kaya maligo ka, sabi doon, magdamit ka ng pinakamaganda mong damit at matulog ka sa kanya may paanan. Ito naman ay nagsisimbolo ng protection. Protection sa kanya at sa gayon ay kudyat ng kanyang intensyon na kunin siya bilang asawa. So yun ay kultura, hindi naman yun hindi niya mahalay. Kultura nila. Ibig sabihin yung pagpapasakop at nagpapasakop siya na maging kinsman redeemer o maging si Boaz. Nakuha niyo? Nagets niyo? Another example niya ng isa pa. Example niya si Mary. Si Mary, di ba? Nung nilapitan si Mary ng anghel, sabi niya, ikaw ay magkakaanak, ikaw ay isang birhen, magkakaanak ka. At tatawagin Emmanuel, God is with us. Sabi ng Una natakot si Mary, pero nang mapaliwanagan siya ng anghel, anong sabi ni Mary? Behold, I am the servant of the Lord. Be it unto me according to your word. Sa Tagalog. Ako ay alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinasabi. Okay? So, pag tinawag ba tayo ni Lord, kaya natin sabihin, ako'y alipin lamang ng Diyos. Mangyari sa akin. Ano? Ganun ba? At saka ba't ako? Oo, nagiging ba't? Pag mga naituturo, Pag naiasay, ba't ako? Ba't daw siya? Nagiging panikik. At siya na lang. Here I am, Lord. Send her. Send him. So, yan po. These are the qualities God called Ruth in His plan of redemption. She has the quality of being, she is a woman of unshakable faith, of strong courage, and of humble obedience. Ngayon, kung makita sa atin yan, you can be called also para mag-play ng isang napaka-significant role sa kingdom ni God. Kaya ba? Kaya? Amen. Kaya. Magpipray pa? Baka naman nangungusap si Lord sa inyo Ang daming rason kung lulubin ng Panginoon, ay luho ka na, tinatawag ka naman. Okay, next. So, conclusion. So, what does the Bible say about women's involvement in the church? Okay. Women have important and significant involvements or contributions in the church to complete God's plan of redemption. So, ang Panginoon ay, ang mga kababaihan ay may mahalaga at ano pa? Mahalagang tungkulin at contribution sa church para makompleto ni God ang kanyang plano ng kaligtasan. Okay? So, women are not merely
participants, but rather active agents and leaders who play essential roles in fulfilling divine purposes. They are hindi lang basta-basta kalahok o kasama ang mga babae. They are active agents, no? Mga active agents and leaders who play essential roles in fulfilling divine purposes. Kagaya ng mga babaeng nabanggit ko, si Catherine Coleman, si Amy McPherson, si Maria Woodworth Etter. Okay, sandali. Meron pa ba? Okay, so wala na po. So, like Ruth, Mary, Esther, Deborah, Catherine Coleman, Amy McPherson, Maria Woodworth Etter, they are highlighted for their courage, faith, leadership, and influence in God's redemptive story. Gusto niyo rin ba makasama kayo sa history ng Panginoon, ang pagliligtas? Even woman, hindi lang mga kalalakihan, even woman, God is calling women to play an important role in His redemptive story. Hindi lang mga kalalakihan. Kaya lang, hindi po natin pag-usapan, still, man is the head of the family. Sila pa rin ang head, no? Ng family. Ako ito, nagpipreach ako ngayon, hindi ba ako nagpapasakop sa asawa ko? Nagpapasakop ako, inalaw naman niya ako. In-honor niya yung gift ko na natanggap sa banal na Espiritu. God gave me the gift of maybe preaching or teaching, the gift of marami pa, no? Administration, leadership, gagamitin ko. Pero hindi ko naman binaviolate yung, hindi naman ako nagre-rebelde sa aking asawa. Papasako pa rin ang sa kanya. Andyan yung guidance niya. Hindi ko siya i-under, i-over. Okay, so praise the Lord. May natutunan mo ba tayo? Kasi today is Women's International Day or Month, kaya we honor women. So palagpakan natin ang mga kababaihan, mga church. Mamaya, i-honor nyo may women's, mamaya gabi na lang after the women's seminar ng mga kababaihan. Yung mga kalalakihan, i-date nyo naman yung mga asawa nyo. Lakas ng email ni Brother Francis. Oo naman, in honor of the women na merong matinding, may pananampalataya sa Diyos. Di ba? May mga pananampalataya kasi tayo sa Diyos, kaya you are mga children tayo ni ganda. Yung mga babae nakakilala sa Panginoon, i-treat nyo siya. Treat her right. Treat her right. So, okay? So, tayo pong lahat ay manalangin at hingin natin si Pastor as the head of the church para pag-pray sa mga kababaihan. Hindi ang patatayuin ko ng mga babae. Hindi, kasama na lalaki. Bakit tumayo ako dito o mag-pray? Tayong lahat, tayong manalangin. Pag-alangin natin yung mga kababaihan na sila man ay, siyempre, kung walang babae, sabi nga, walang ilaw ng tahanan. Diba? Kaya pag nawawala daw yung babae, kumukuha ng ilaw ulit eh. Babae So, purihin ang Panginoon dahil sa araw ng kababaihan. Ang mga kababaihan naman ay, kumbaga, kailangan. Kaya nga, ginawa ng Panginoon ang babae, pinatulog si Adan, kinuha sa tagiliran ni Adan, at ginawang babae, para yung lalaki na ginawa niya ay magkaroon ng katuwang. Ang tawag doon katuwang, hindi katulong. Katuwang. Iba yung katuwang sa katulong. Kasi kanina nabanggit niya, pagkatulong, utos lang ng utos. Katuwang, kung ang lalaki ay kailangan ng katuwang niya, tatawagin yung babae. So, halimbawa, the woman completes the man. Tingnan nyo. Kung wala siya, hindi yung makukompleto. Kompleto nga talaga. So noon, ang tawag si Barak, pero ngayon, Barako na yung mga lalaki. Kaya sila na yung talagang makisig na, Barako na ang tawag dyan.
So, kayo naman mga lalaki, tayo mga lalaki, sukatin nyo na pag medyo tumataas na yung mga babae sa'yo, dito ka lang. Kasi kami pa rin yung pinaka leader ng pamilya. Pero kung medyo gusto mo magpahinga ng konti, ikaw na munang gagawa, sa babae na ngayon yun. Di ba? Kaya pala, noon yung mga lalaki, pag sinabi, ano yung kay Bara kanina, saka kay Deborah, na sabi ni Deborah, kayo pumunta ka. Ayaw ko. Gusto ko kasama kita. Kaya si Barak ay noon takot eh. Pero ngayon, yung mga Barak ngayon, iba, matapang na, kaya Barakon eh. Nung sinabi siya, magsaing ka, pagsunod na, ilang gatang! Matapang ka! Pag sinabi ng babae, pasigaw na rin siya, matapang na rin. Barakong barako. Ilang gatang! Sige na, mag-pray na tayo. Tayo. Taas natin ang ating mga kamay sa kababaihan at ipag-pray natin ang ating mga asawa, ang ating mga anak na babae, ang ating magulang na babae, at mga tiyahin, lahat ng babae sa kasama yung mga babae sa buong sanlibutan. Lord, kami po'y naririto upang magpasalamat sa iyo sa ginawa mo sa aming mga buhay, sa aming mga lalaki, na hindi mo kami pinabayaan na malungkot o hindi mo kami pinabayaan. Kung nakita mo nga si Adan, nung ginawa mo siya sa Garden of Eden, ay nakita mo na may kulang pa at pinatulog mo siya at gumawa ka ulit ng isang kasama niya at ito nga ay tinawag na babae. At sabi nga kanina sa aming pag-aralan na may mga importansya kang pinapagawa sa mga babae, subalit ang pinaka-una pa rin sa sambahayan ay ang lalaki. Salamat sa disenyo mo sa isang tahanan na nangunguna ang mga lalaki at nandoon ang babae na maging katuwang nila sa buhay. Ando doon katulong sa pagpaplano, sa pagsasakatuparan ng ginawa mo sa isang tahanan. Kaya purihin ka, Panginoon, sa oras na ito na napakahalaga ng katungkulan ng isang babae sa isang tahanan. At ganoon din sa mga opisina, maging dito sa iglesia, kayo po ang nag-disenyo nito upang masunod at maging matagumpay ang plano mo saan man naroon. At salamat sa mga babae nito, kahilingan lang namin, Panginoon, sa kanila ang katatagan, ang katapangan, ang katatagan ng pananampalataya katulad ni Ruth na pinakita mo bilang example sa katatagan ng isang babae. At nakita namin sa buhay ni Ruth na siya ay nakilala ka ng lubusan at tinanggap niya yung kanyang biyenan kahit na walang-wala na. Pilit pa rin niyang sumama. Itiniklara niya na kahit saan pumunta ang kanyang biyenan, doon siya pupunta rin, sasama, kung saan mamatay, doon na rin kung sino ang Diyos na sinasamba, yun na rin ang kanyang sinasamba. At yun, Panginoon, ang nakikita mo sa mga babae na kapag ando doon ang kanilang espiritu tulad ni Ruth, ay Lord, yun ang mga ginagamit mo may pili. At salamat kung sino man dito yung mayroong espiritu na katulad ni Ruth o kung sino man ang may kahawig ng kanyang istruktura ng buhay. Lord, naniniwala po kami sila ay gagamitin mo sa iyong kaharian sa pagpapalaganap ng iyong mga salita. Lord, continue to pour out your wisdom, knowledge, and understanding doon sa mga kababaihan at ikaw lang ang nakakaalam ng buhay ng bawat isa sa kanila. And raise them up, Panginoon, in accordance to your will. Naniniwala po kami na
marami ka pang ihinahanda sa kapanahunan ngayon na katulad ni Ruth, katulad ni Esther, katulad ni Deborah, maging sa panahon ni Paul, sina ano ba ito pangalan? Si Lydia. Lord, naniniwala po kami na sa kapanahunan din namin ngayon, marami ka pa rin hinahanda ng mga kababaihan upang magamit mightily sa iyong kaharian. Salamat, Lord, sa iyong mensahe na natutunan ngayon namin sa oras na ito. Continue to pour out your blessings sa buhay ng bawat isa. Kaya Ama, inaangkin po namin ang katagumpayan nito. Binabalik namin ang kapurihan sa pangalan ng Panginoong Jesus ang ganda magsabi ng Amen.